Maaga pa kung bakit nagsasara na kagad ng kanyang karinderya ang 33 anyos at dalaga pang si Melay. Kasama niya ang 25 anyos na tapat niyang serbidora na si Hera. Maaga na naman silang nagsara dahil halos wala na naman silang customer. Ang totoo'y ilang linggo nang matumal ang kumakain sa kanilang karinderya. Ay, mukhang isasara ko na ng tuluyan tong karinderya, Hera. Nasasayang lang ang mga niluluto ko. Mauubos na ang puhunan at ipon ko, wala pa rin bumabalik na kita. Mabuti pa, humanap ka na ng malilipatan mong karinderya. Ibibigay ko na lang sa iyo ang sahod mo bukas. Natigilan saglit si Hera sa ginagawa niyang pagliligpit ng kanilang mga gamit sa pagluluto. Malungkot na hinarap niya si Melay na nooy sapu-sapu pa ang noo. Susuko ka na kaagad, ate? Masarap ka naman magluto ng iba't ibang putahe eh. At the best ang presentasyon mo ng mga pagkain. Walang problema sa husay mo magluto. Siguro sadyang pangit lang tong pwesto natin. Ha? Paanong pangit ang pwesto natin? Malapit naman tayo sa paaralan, sa plaza at sa highway. Marami ring mga taong dumaraan dito. Hindi mo pa kasi ako diretsahin na hindi talaga ako masarap magluto. Promise, hindi ako magagalit. Ay, hindi totoo yan, ate. Ang yayami kaya ng mga luto mo. What I mean malas lang talaga siguro tong pwesto natin. Baka may kung ano rito sa naupahan nating pwesto na pumipigil sa pagpasok ng swerte dito sa karinderya natin. Sa totoo lang may negatibong enerhiya akong nararamdaman dito noon pa. Hindi ko lang talaga matukoy-tukoy kaya hindi ko rin masabi sa'yo. Siguro kailangan nating kumonsulta sa feng shui experts para mapaalis natin ang malas na bumabalot dito sa paligid ng karinderya. Ganon? Baka naman kasi kasali ka sa malas na sinasabi mo. Hindi ka kasi palaligo Ay! Palagi ako naliligo, ate, no? Di pa bango nga ako parati Saka palagi rin kaya ako nakangiti para maka-attract ng customer. Kaso, yung mga taong dumadaan dito ang snubbers. Maya-maya pa ay napatapik sa hangin si Hera nang may kung anong maisip. Napalinga pa siya sa isang banda na parang may nararamdaman na kung ano. Alam ko na, ate. May kilala ko magaling na manghuhula sa may kanto malapit dito. Magpahula nga tayo mamaya ron tungkol sa kapalaran natin. Sa akin tungkol sa love life ko, syempre. Ang sayo naman, tungkol sa business life mo. Pwede nating itanong kung itutuloy pa ba natin tong karinderya o tuluyan na nating ipapasara. Dalian na natin magsara at puntahan na natin kaagad. Sigurado ko sa oras na ito walang gaanong tao sa pwesto niya. Naniniwala ka sa hula-hula? Naku, wala tayong mapapalaron. Tayo ang gumagawa ng kapalaran natin. Ayokong umasa sa hula-hula na yan. Ay, wag ka, Ate Melay. Ganyan din kaya ang mindset ko nung una tungkol sa hula. Pero mula nung una ako nagpahula ron at talagang natumbok ang hula sa akin, napaniwala na ako. Pati nga ikaw kasama sa hula. Ang sabi, makakatagpo raw ako ng bagong kaibigan na mas matanda sa akin at magiging parang sa magkapatid ang magiging turingan natin. Nagkatotoo, di ba? Hindi siya basta-basta manghuhula. Nakikita niya talaga kung ano ang kahulugan ng mga guhit sa palad mo. Talaga lang ha? Saka tsamba lang siguro yun. Hula nga lang, di ba? Sakto lang na tumama ang hula niya. Hindi ka pa rin ba maniniwala, ate, kung sabihin kong 95% ang accuracy rating ng panghuhula niya? Marami na kaya siyang suki na regular nang nagpapahula sa kanya at lahat sila satisfied at namamangha palagi. Napaismid lang si Melay. Medyo hindi pa rin siya kumbinsido. O siya, ate, naniniwala ka man o hindi sa hula-hula, magpahula pa rin tayo. Wala namang mawawala kung susubukan mo lang. Kung maganda yung hula, di gawin nating inspirasyon. Kung hindi naman maganda, di disregard lang natin. O kaya naman gawin na rin nating rason para mag-ingat tayo at pag-igihan ang bawat nating ginagawa sa buhay. Ganun na lang siguro. Bali, kukuha lang baga tayo ng tips. Sige na nga lang. Kesa naman magmukmuk lang ako sa bahay mamaya pag uwi ko.
Siguraduhin mo lang na magaling talaga yung manghuhulang sinasabi mo, ha? Dahil kung hindi, ikaw ang sisisihin ko. Masakit sa ulo ako manise, baka akala mo. Asusi ate, garantisadong magaling yon, no ka ba? Saka hindi ka malulugi ron. Dahil suki ako, ililibre na kita ng bayad. May discount naman kapag suki Oo na. Siya, dalian na natin magligpit at magsara at nang makapagpahula na tayo. Bigla tuloy ako na at malaman ko anong magiging hula tungkol sa karinderya ko. Naku, kapag maganda ang hula mabibigyan talaga kita ng bonus. Pero kapag hindi maganda, may bonus ka pa rin naman. Bonus na sapak. Ay hala, sapak talaga? Hay naku, paspasan ko na nga magligpit at baka bawiin mo pa yung bonus kapag maganda ang hula. Sinabi mo yan ililista ko yan sa diary ko na sinabi mo yan. May petsa kaya wala kang kawala. Natawa na lang si Melay sa pagiging sigurista kuno ng kanyang matalik na kaibigan na serbidora. Siguro, kung wala ito sa buhay niya, ay napaka-boring ng bawat araw niya. Mabuti na lang at laging nariyan si Hera sa tuwing kumbaga ay nasa ilalim siya ng kanyang gulong sa buhay. Matapos nilang magsara ng karinderya, ay pumaroon na nga sila sa pwesto ng manghuhula kung saan suki si Hera. Sandali lang sila sa munting pila roon. Ipinakilala ni Hera kay Melay ang 45 anyos na manghuhulang si Aling Tetay. Unay ang palad ni Hera ang hinulaan ni Aling Tetay. Makakakilala ka ng isang binatang magpapatibok ng iyong puso. 3 taon ang tanda niya sa'yo. Makakasama mo siya sa trabaho. Nanlaki ang mga mata ni Hera sa kanyang narinig. Kumikinang pa ang mga mata nito nang ibaling niya kay Melay. Wow, Ate Melay! Magkaka-love life na ako. Aling Tetay, magkakatuluyan ba kami? Mauuwi ba kami sa kasalan? Naningkit naman ang mga mata ni Aling Tetay habang tinitignan ang mga guhit sa palad ni Hera. Nakikita ko namang magiging tapat ang pag-ibig sa'yo ng binatang narito sa guhit ng palad mo. Naroon ang posibilidad na magkatuluyan kayo. Pero hindi ko pa masasabing mauuwi kayo sa kasalan. May napakanipis na guhit kasi rito na kung babanatin natin ang palad mo, nawawala. Kumbaga hindi pa klaro. Medyo nadismaya roon si Hera. Napangiwi siya. Ay, ano ba yan? Pero sa bagay, bata pa naman po ako. Siguro po magtatagal muna ang relasyon namin bago namin maisipang magpakasal. Siya ho, Aling Tetay. Si Ate Melay naman po ang basahan ninyo ng guhit ng kanyang palad. Excited na ako malaman ng tungkol sa karinderya namin Iniabot ni Melay ang kanan niyang palad at masusi naman itong sinimulang suriin ni Aling Tetay. Tungkol din ba sa love life mo, Iha, ang babasahin ko? Ay, hindi ho, Aling Tetay. Ang basahin niyo naman sa kanya patungkol sa business life niya. Tungkol po sa negosyo. Alam niyo kasi, balak na ho sana niyang tuluyan ng isara ang karinderya niya. Kung saan naman ako nagtatrabaho bilang serbidora. At katukatulong na rin po niya. Ganun ba? Sige, ibang mga guhit ng palad niya ang titingnan natin. Medyo natagalan si Aling Tetay sa pagbabasa ng mga guhit ng palad ni Melay. Paminsan-minsan pa'y napapatitig ito sa mukha ni Melay sa seryosong paraan. Bagay na medyo ikinaasiwa at ikinakaba ng babae. Maging si Hera ay halatang kinakabahan sa kung ano kaya ang mababasa ng manghuhula sa palad ni Melay. Ano ho, Aling Tetay? Anong nababasa niyo sa guhit ng palad ni Ate Melay? Huminga muna ng malalim si Aling Tetay bago sumagot. Tama lang na isara mo na ang kasalukuyan mong karinderya. Wala sa lugar ng karinderya mo ngayon ng swerte mo sa negosyo. Ang nakikita ko rito, kailangan mo pang dumayo para magsimula ng bagong karinderya. Teka ho, Aling Tetay, bakit humalas ang karinderya niya sa lugar na ito? Dahil maraming negatibong mga enerhiya
ang nasasagap ng lokasyon ng kasalukuyan niyang karinderya. Mga makukulit na mga negatibong enerhiya na kahit paulit-ulit mong itaboy ay paulit-ulit lang ding bumabalik at lalo pang lumalala. Kita mo na, Ate Melay, sabi ko sa'yo may mga negatibong enerhiya talaga sa karinderya natin. Uling binalingan ni Hera si Aling Tetay. Aling Tetay, saan ho kayang lugar kami magandang dumayo? May palatandaan po ba para malaman namin na ang lugar na dadayuhin namin para magpatayo ng karinderya siyang maswerteng lugar para sa amin ni Ate Melay? May palatandaan naman. Yung mararamdaman ninyo ang kakaibang aura kapag napadpad kayo sa isang espesipikong banda ng lugar na mapupuntahan ninyo. Kapag parang gumaan ang pakiramdam ninyo sa lugar na yon na hindi ninyo maipaliwanag, yun na yun. Doon na kayo mismo magpasimula ng bagong karinderya. Kaya lang... Natigilan saglit si Aling Tetay sa pagsasalita. Tinatansya niya muna kung tama ang nababasa sa palad ni Melay. May espesipikong guhit siyang muling pinasadahan ng kanyang hintuturo. Kaya lang ano ho, Aling Tetay? Magiging matagumpay ang karinderya mo sa panibagong lugar na mahahanap ninyong dalawa. Pero yun ay may kapalit. Hindi ko lang espesipikong masabi kung ano ang kapalit. Basta ang maipapayo ko na lamang ay palagi kayong mag-iingat, lalo ka na Melay, doon sa lugar na lilipatan ninyo. Maging alerto palagi. Kung positibo ang kapalit, edi mabuti. Pero kung negatibo, yun ang kailangang palaging bantayan. Sa mga sinabi ni Aling Tetay, ay makahulugang nagkatinginan sina Melay at Hera. Pero sigurado po, Aling Tetay, na magiging successful ang bagong karinderyang bubuksan namin dun sa dadayuhin naming lugar? Oo, sigurado yun. Dahil sa isang bagay na hindi rin espesipikong inilantad dito sa guhit ng palad ni Melay. Kung ano yung bagay na yon ay saka na lang ninyo malalaman kapag aktwal nang naroon kayo. Ang mga nakikita ko rito ay kumbaga leads lamang sa kung ano ang mga magaganap. Meron pa ring ilang detalye na hindi natin alam. Kaya sa bawat pagkakataon ay napaka-importante na maging mapagmasid tayo at alerto palagi. Bigyang pansin ninyo ang bawat detalye sa paligid ninyo. Bakit parang nakakakaba naman po yata, Aling Tetay? Ganun talaga, Hera. Kasi nga hindi natin alam ang mga aktwal na mangyayari. Ganun naman talaga ang buhay, di ba? Araw-araw ay maituturing na pakikipagsapalaran. Ang maganda rito sa hula ay nakikita natin ang kabuuang larawan ng mga magaganap sa hinaharap. Kung pabor sa atin, pwede nating pag-igihin pa ang kalalabasan. Kung salungat sa gusto natin, makapaghahanda tayo ng kinakailangang mga bagay para makontra ang magaganap. Pero kung katulad nito na hindi ganun kasigurado, doon na pumapasok ang pagiging mataktika at mapamaraan. Sa mga paliwanag ni Aling Tetay, ay kapwa na patangu-tangu na lang sina Hera at Melay. Tanda na sang-ayon sila sa katwiran ng manghuhula. Tama po kayo sa mga sinabi niyo, Aling Tetay. Yan ang isa sa mga dahilan kaya hangang-hanga po ako sa inyo Hindi lang kayo basta nanghuhula, may dagdag tips din kayo palagi. Hayaan po ninyo at isasaalang-alang namin ang mga tips niyo. Di ba, Ate Melay? Opo, Aling Tetay. Kaya salamat po ng marami sa hula ninyo. Kahit paano naibsan ng mga agam-agam ko tungkol sa karinderya ko po ngayon. Sigurado po akong makakatulog ako ng maayos mamaya pag uwi ko. Matapos makapagpahula, ay umalis na sina Melay at Hera sa pwesto ni Aling Tetay. Hindi na nila napansin ang lihim ng ngiting na mutawi sa mga labi ng matanda at ang kakaibang kinang sa mga mata nitong saglit na naging kulay pula. Ngunit bumalik din kagad sa normal. Kasabay pa ng pagkinang na yon ng mga mata ni Aling Tetay
ay parang may manipis na kulay pulang usok ang lumabas sa kanyang ulunan at naglakbay sa hangin hanggang sa tuluyang maglaho. Nang sumunod na araw, ay hindi na nagbukas ng karinderya si Melay. Inaya niya kagad si Hera na maghanap sila ng lugar na mapaglilipatan. Yung katulad ng nabanggit ng manghuhulang si Aling Tetay, na may mararamdaman silang kakaibang aura at gaan ng pakiramdam. Ngayon na kaagad tayo maghahanap ng lugar, ate? Oo, ayoko na kasing patagalin pa ang paghahanap at nasasayangan ako sa panahon na dapat sana may kinikita na tayo. Alam mo na, business-minded ang ate mo. Saka iba na yung maaga para mas maaga rin tayong makahanap at hindi maunahan ng ibang naghahanap din ng magandang lugar na mga katulad kong negosyante. Kung sa bagay nga, sige sandali lang te at magbibihis lang ako. Basta libre ako sa pamasahe ha. Napadpad sila sa isang medyo maunlad ng baryo na tinatawag na Baryo Abagatan. Hindi naman ito kalayuan mula sa kabayanan kung saan naroon ang dating karinderya ni Melay. Naroon sila sa may kanto na ang isang daan ay highway at ang isa pa ay papunta sa unang purok. Malapit lang yun sa paaralang nasyonal. Ibig sabihin ay higit isang barangay ang pumapasok sa paaralang yun. Kaya't sakto lang na magtayo ng karinderya doon para hindi na kailanganin pang mag-commute ng mga estudyante para lang kumain. Ang kagandahan pa, walang kakumpetensyang ibang karinderya. Sila ang bale magiging una roon. Sa banda ng kinaroroonan nila sa baryong yun, ng mga sandaling yun ay hindi nila namamalayang may manipis na kulay pulang usok na nakalutang sa may ulunan nila na unti-unting humahalo sa hangin. Ay, dito ate. Mukhang dito tayo dapat lumipat. Nararamdaman mo rin ba yung nararamdaman ko na tulad nung sinabi ni Aling Tetay? Ang gaan-gaan talaga ng pakiramdam ko rito. Para bang ang tagal ko nang napupunta rito kahit ngayon pa lang naman. Oo, Hera. Ganyan na ganyan din ang nararamdaman ko ngayon. Kakaiba. Di paris nang naramdaman ko sa mga nadaanan nating ibang baryo na mabigat talaga at dumidilim ang aura ko. Samantalang dito, napakaaliwalas talaga bigla ng pakiramdam ko. Naku, kailangan makausap na natin yung dapat kausapin. Magtanong-tanong tayo kung magkano ang upahan dito ng espasyo. Tara sa barangay hall. Nakausap naman kagad ni Melay ang may-ari ng espasyo sa kantong yun. Pumayag naman ang may-ari na umupa sila ng espasyo para pagtayuan ng kanyang karinderya. Buwanan ang babayaran niyang upa at maayos naman ang napagkasunduan nilang bayad. Sakto lang para sa nagsisimula pa lang na tulad niya. Wala pang 3 linggo ay tapos na kagad ang ipinatayong karinderya ni Melay. Kaya naman ay lumipat kagad sila roon ni Hera para naman sa mabibigat na trabahong panlalaki sa karinderya ay kumuha rin sila ng isang taga roon bilang tauhan. Marami ang nag-a-apply at ang tanging pumasa sa pamantayang hinahanap nila ay ang 28 anyos na binatang si Simon. Kalaunan ay naging kasintahan ito ni Hera. Nangamoy kagad sa kantong yun ang mabangong amoy ng iba't ibang putahing niluto ni Melay nang unang magbukas sila. Tila naging tagumpay naman ang karinderya nang dumugin kagad kapwa ng mga estudyante at mga mamamasada ng tricycle na ang paradahan ay malapit lang din sa karinderya. May ilang teacher din na nakikain. Ang mga putahing naging patok ay dinuguan, sinigang, adobo, minudo, lechon kawali, pinakbet na may sahog na baboy, at ang specialty na kare-kare. Wow, Ate Melay! Patok ang karinderya natin sa unang araw ha. O diba, tama yung hula sa'yo ni Aling Tetay. Magiging tagumpay ang karinderya natin. Kailangan lang pala talaga dumayo tayo ng lugar. Ganito pala kasaya kapag maraming kumakain. Oo nga, ang saya.
Pero kailangan maging alerto pa rin tayo, ha? Tandaan mo yung sinabi ni Aling Tetay na baka may kapalit itong instant success natin. Kailangan nating maging mapagmasid. Oo ate, hindi ko nakakalimutan yun. Kanina pa kaya ako pa simple-simpleng inoobserbahan ng mga kumakain dito. Pati ang paligid natin minamatyagan ko. Tinatawanan nga ako ni Simon kanina. Para raw akong ligaw na ibon na palinga-linga. Naku, tapos ikaw naman palagi ang minamataan nun. Napagalitan ko nga kanina. Ang sabi ko, trabaho ang atupagin niya at hindi ang bantayan ng bawat kilos mo. Kinilig naman doon si Hera. Hayaan mo na ate. Ganon siguro talaga ang first time magka-jowa. Pareho kaya kaming first timer. Hayaan mo, ako mismo pagsasabihan ko rin siya na ilugar ang paghanga niya sa akin. Pero makaraan ang 3 araw ay biglang tumumal ang bilang ng mga kumakain sa karinderya ni Melay. At lumipas pa ang 1 linggo, 2 linggo, at lalo pang tumumal ang bilang ng kanilang customer. Nadismaya siya sa biglang paghina ng pagpasok ng kanilang kita. Bakit ganun, Hera? Bigla namang tumumal ang kumakain dito sa karinderya natin. Akala ko pa naman tuloy-tuloy na ang success natin. Sariwa naman palagi yung mga niluluto ko. Ano nang nangyari sa hula? Patikim lang, ganun? Hindi ko alam ate kung anong nangyari. Ikaw Simon, sa palagay mo, anong nangyari at biglang humina ang karinderya natin? Unay nagkibit balikat lang si Simon, pero may sinabi rin siya. Ganyan lang siguro talaga. Kumbaga may mga araw na matumal. Baka babalik din sa dati pagtagal. Lahat naman yata ng business ay may mga panahon na humihina Saka, baka kailangan natin ng ibang marketing strategy. Pwedeng magdagdag tayo ng side dishes, free soups, at kung ano-ano pa. Wow! Bakit parang may alam ka sa mga ganyan-ganyan ha, Simon? Nagbabasa-basa na rin kasi ako ng tungkol sa mga negosyo, mahal. Wala naman siguro masama doon, di ba? Tama ka, Simon. Sige, susundin ko yung mga tip mo. Pero makalipas na naman ang 1 at 2 linggo, ay parang wala pa ring epekto ang mga suwestyon ni Simon. Matumal pa rin ang mga customer. Hanggang sa iisa na lang ang regular nilang customer na kumakain sa karinderya. Yun ay walang iba, kundi ang isang 55 anyos na aling nagngangalang Nori. Ang totoo'y, noon palihim na nagmamasid si Aling Nori sa kabubukas pa lang na karinderya ni Melay. Hindi lang ang karinderya niya, kundi maging ang kalakaran o lagay ng mga tao sa buong baryo Abagatan. Sa tuwing nagmamasid ito'y may manipis na mga pulang usok na parang pumapasok o nasasagap ang katawan nito na agad ding naglalaho sa hangin. Halos puro uba na ang mahaba at alon-alon na buhok ni Aling Nori. Palagi niya itong itinatago sa kanyang itim na alampay o malaki at malapad na panyong pantaklob. Ang nanlalalim na mga mata niyang nangingitim ang palibot at ang maitim-itim niyang bungi-bunging mga ngipin ay naitatago niya kahit paano sa pamamagitan ng bahagyang make-up. Nagmumukha rin siyang presentable at hindi halatang kahina-hinala. Isang gabi, bago tuluyang magsara ng kanyang karinderya si Melay, noon ay mag-isa lang siya sapagkat maagang nagpaalam sina Hera at Simon para daw mag-date. Nilapitan siya ng matandang si Aling Nori na nooy katatakip silim pa lamang. Pwede ba akong umorder at kumain, iha? Unay nag-alangan pa si Melay kung pagbibigyan ang matanda o tuluyan na lang magsasara. Pero naisip niyang sayang din ang mga putahing niluto niya. Mabuti pang kahit paano ay may maihahin siya mula sa mga ito. Naisip rin niyang okay nang may kaunting kita kahit papano. Ha? Sige ho Lola. Pumili lang ho kayo ng gusto niyong ulam at hahainan ko kayo. Pumili na rin po kayo ng pwesto niyo riyan. Ang pinili ng matanda ay dinuguan at minudo. Ang pwesto namang pinili nito
ay sa kasulok-sulukan pa, yung hindi ito ganong makikita ng mga tao sa labas kung may daraan sa karinderya. Pagkahain ni Melay ng mga inorder ng matanda, ay may ipinakiusap ito. Pwede bang samahan mo muna ako rito habang kumakain, iha? Sige po Lola, pero sandali ho at kukuha rin po ako ng makakain ko at sasabayan ko na kayong maghapunan. Nagmadali pa si Melay na kumuha ng kanyang makakain at agad binalikan ang pwesto ng matanda. Nang madaanan din niya ang salaming pinto ng karinderya niya ay ibinaliktad niya ang karatolang nakasabit doon mula sa open patungo sa close. Taga rito ho ba kayo Lola? Ngayon ko lang po kasi kayo nakita. Oo, iha. Matagal na akong naninirahan dito. Pag-alagala nga lang. Ikaw, dayo ka lang dito, hindi ba? At bagong bukas lang itong karinderya mo, tama? Oho. Dayo lang po ako rito at bago nga lang po itong karinderya ko. Kaso po ang problema, bigla hong tumumalang kumakain dito. Nung una naman po dinumog kami. Pero kalaunan, kumonti na. Ngayon nga heto po, kayo na lang ang kumakain ngayon. Bilinga-linga ni Aling Nori ang paligid at ininspekta ang mga bagay-bagay. Mukhang maayos naman itong karinderya mo, iha Pati ang luto mo, masarap naman. Ano nga palang pangalan mo, iha? Melay? Melay ho, Lola. Kayo ho ba? Ako naman tawagin mo na lang na Tiyang Nori. Hay, ang sarap talaga nitong dinuguan mo. Pwede bang bigyan mo pa ako ng isang order pa? Kumuha naman si Melay ng panibagong serving ng dinuguan at inihain sa matanda. Eto ho, dinagdagan ko na po. Pero kung gusto nyo pa, libre na ho ang ikatlong serving. Himing ngumiti si Aling Nori sa offer ni Melay. Alam mo ba, iha, ilang linggo ko na ring minamatyagan itong karinderya mo. Napansin ko nga na talagang mahina ang pasok ng kita mo nitong nagdaang ilang linggo. Nakikita ko nga na madalas kang malungkot. Naisip kong lapitan ka. Kasi may ibibigay ako sa'yo na makakatulong para muling dumugi ng karinderya mo. Nakuha ng sinabi ni Aling Nori ang interes ni Melay. Biglang nangislap ang kanyang mga mata. Ha? Ano ho ang ibibigay niyo sa akin na makakatulong sa karinderya ko? May inilabas si Aling Nori mula sa bulsa ng suot niyang mahabang paldang bulaklakin. Isang bote na may lamang kung anong kakaibang likido. Maingat na inilapag ito ni Aling Nori sa mesang pinagsasaluhan nila ni Melay. Heto, iha. Alam mo ba kung ano ito? Ininspekta ni Melay ang inilapag na yon ng matanda sa lamesa. Ano ho ba ito? Para po itong pampalasa o rekado? Tama po ba ako? Umaliwalas bigla ang mukha ni Aling Nori at tumango-tango. Tama ka, iha. Rekado nga yan. Isang sikretong rekado. Kapag inihalo mo ang mga kahit kalahating kutsarita lang yan sa mga putahing iluluto mo, paniguradong hahanap-hanapin na ng mga tao ang lasa ng luto mo. Medyo nanlaki ang mga mata ni Melay sa nalaman. Naisip niya ang senaryong muling dinudumog ang kanyang karinderya. Talaga ho? Sabi ho ninyo, ibibigay nyo to sa akin. Di akin na ho ito. Oo naman, iha. Ibibigay ko talaga sa'yo yan dahil nakikita kong malulugi ka kung magpapatuloy na walang kumakain sa karinderya mo. Kahit paano'y masaya na ako kapag nakita kong makakabawi ka rin. Isa pa, para sa akin, ang pagtulong sa iba ay bali pagtulong na rin sa sarili ko. Mas masaya sa pakiramdam yung may naibibigay kang mabuti sa lipunan kesa yung ikaw ang palaging tinutulungan. Tama ako, hindi ba? Ay, oho. Tama po kayo dyan. Naku, salamat po ng marami, Tiyang Nori. Tatanawin ko po tong malaking utang na loob sa inyo kapag dinumog po ulit ang karinderya ko. Siya nga po pala. Ano po palang klase ng rekado ito? Gawa po saan?
Naku, sikreto ko lang ang mga sangkap niyan, iha. Basta karamihan ng sangkap niyan ay galing sa mga halamang aromatiko at espesyal na mga langis. Ang mga sangkap at paraan ng paghahanda niyan ay natutunan ko pa mula sa kanununuan ko. Basta kung maubos mo yan at kakailanganin mo ulit, kapag nagawi ako rito, magsabi ka lang at bibigyan ulit kita ng libre. Ganun po pala? Sinaunang sikreto pa pala to? Baka naman po pwedeng ituro nyo na rin sa akin para naman po hindi mawala ang sikreto sa paglipas ng mga panahon. Oo, iha. Ituturo ko rin naman sa'yo sa tamang panahon. Basta sa ngayon, sikreto muna. Promise po yan ha, na ituturo nyo sa akin. Ililista ko po ang araw na ito na sinabi ninyo yan bilang pruweba. Si Hera yun ah. Ugali ni Hera ang nakita ko sa'yo. Nagulat dun bigla si Melay. Kilala ho ninyo si Hera? Apo ho ba ninyo siya? Mariing umiling ang matanda habang nakangiti. Hindi, iha. Serbedora mo siya, hindi ba? At matalik mo na rin kaibigan. Basta naramdaman ko siya bigla nang sabihin mong ililista mo itong sinabi ko sa'yo ngayon lang. Medyo nagduda si Melay, pero kalaunay naisip na lang niya na oo nga pala. Lihim itong nagmamasid sa karinderya niya. Malamang ay pati paraan ng pakikitungo niya at ng mga malapit sa kanya tulad ni Hera at Simon ay nakabisado na rin ito. Maya-maya pa, tumayo na si Aling Nori at inayos na ang suot niyang alampay. Itinakip niya uli ito sa ubanin niyang buhok. O siya, iha, at ako'y aalis na. Malayo pa ang lalakarin ko. Sa dulo pa nitong baryo ang bahay ko eh. O paano? Salamat sa dinuguan at menudo, ha? Bago tuluyang umalis, ay nag-abot pa ng bayad ang matanda kay Melay. Unay tinatanggihan niya dahil sobra rin ang bayad nito. Pero dahil mapilit ito'y tinanggap niya na rin. Naku, maraming salamat po talaga, Chang Nori. Saka dito sa Sikretong Ricardo, hulog po kayo ng langit. Balik po ulit kayo rito sa susunod, ha? At tuluyan na ngang umalis ang matanda. Nang makalayo-layo na ito, muli nitong nilingon ang karinderya at dahan-dahang umisi ng makahulugan. Kumislap pa ang mga mata nitong nang pagkakataong yo'y nagkaroon pa ng shade na pula na parang sa demonyo. Ang gayong sandaling pagpula ng mga mata ay nakakatulad ng manghuhulang si Aling Tetay. Kinabukasan ay maagang nagbukas ng kanyang karinderya si Melay. Excited siyang subukan kagad ang sikretong rekadong ibinigay sa kanya ni Aling Nori. Maaga siyang nagluto ng iba't ibang mga putahe, yung mga dating pumatok nung unang dinudumog pa ang kanyang karinderya. Mistulang naging late sa pagdating sina Hera at Simon sa karinderya para tumulong-tulong kay Melay dahil sa sobrang kaagahan niya. Nang maamoy ng mga ito, ang mga niluluto niya'y kapansin-pansin ang naging reaksyon ng mga ito. Wow! Bakit parang kakaiba ang aroma niyang mga niluluto mo, ha, Ate Melay? Parang napakasarap. Anong meron, ha, at ganyan kabango? Grabe! Amoy pa lang ay parang sobrang nakakagutom niyang niluluto mo, Timelay ah. Mukhang may sikretong sangkap kang tinatago ah. Unay medyo napataas ang mga kilay ni Melay sa pagtataka. Siya kasi wala namang kakaibang naaamoy sa mga putahing niluluto niya. Pero sa isip niya'y sinasabi niya, siguro ay isa na yun sa epekto ng sikretong rekadong inihalo niya. Kaya naman ay lalo siyang ginanahan sa pagluluto. Kayong dalawa, sa sobrang dikit nyo sa isa't isa, pareho na rin yata kayo ng ilong. Komong magjowa pinagkakaisahan talaga ninyo akong bilugin ng ulo ko, no? Hala, sige at tulungan na ninyo ako rito sa karinderya ko. Wala kayong sweldo kapag hindi tayo nakahakot ng maraming customer ngayon. Makahulugan namang nagkatinginan ang dalawa.
Seryoso kami, Timelay, no? Mukha ba kaming nagjo-joke lang? Mukhang masama na pala ngayong purihin ang kakaibang bango ng niluluto mo. Dapat palang naging bungad namin ganito. Ang baho! Amoy tae yung niluluto mo, Ate Melay! Natigilan si Melay dahil huli niya nang napagtantong seryoso nga talaga ang bungad nila kanina. Pero natawa siya sa huling sinabi ni Hera. Si Simon naman ay nagpipigil tumawa. Oo na, seryoso na kayo. Medyo nagulat lang kasi ako. O siya, kumilos na nga lang kayo at tingnan natin kung may magic na mangyayari ngayong araw. Hindi na ako makapaghintay. Huling pasimpleng nagkatinginan sina Hera at Simon. Aba, at may magic palang involved. Kaya pala kay aga-agang nagluto ang lola namin at umaapaw ang mood. Siguro yung sandok mo ang magic wand. Sinenyasan ni Hera si Simon na kumilos na. Pagkaraan ay mabilis niyang nilapitan si Melay at parang sipsip na may ibinulong sa huli. May sikreto bang dapat kong malaman, te? At sobrang nasa mood ka ngayon? Ano yung inihalo mo sa mga ulam at ganyan sila kababango? May magic recipe ka rin ba? Magic ingredient? Secret spice? Game namang ngumiti si Melay habang hinahalo ang nilulutong dinuguan. Sikreto nga, di ba? Hindi na sikreto kung sasabihin ko sa'yo. Nangulit naman ang nadismayang si Hera. Naparolyo pa ang mga mata nito sa ere. Hala siya, sabihin mo na kasi ate, para naman akong iba sa'yo. Nakakatampo naman. Naku, pasensya na. Hindi ko pa muna talaga pwedeng sabihin sa'yo, Hera. Saka na kapag may resulta na. Baka kasi hindi maging effective kung sasabihin ko kaagad sa'yo. Sa ngayon, tiis-tiis ka muna na hindi mo malaman. Nakakainis ka naman eh. Siguro droga ang hinalo mo dyan ano, kaya hindi mo masabi-sabi kaagad. Hoy, hindi maganda yon, Ate Melay ha? Sira, at bakit ko naman gagawin yun? Basta, sikretong rekado lang yung inihalo ko. Rekadong makalumang panahon pa. Basta, saka mo na malalaman kapag nag-boom na ulit itong karinderya natin. Ikaw rin at kayo ni Simon, baka hindi ko na kayo masahuran kapag nagpatuloy na matumal ang customer natin. Sige na nga. Basta kapag nalaman ko lang na droga yan, ako mismo ang unang-unang magpapakulong sa'yo. Kakalad ka rin kita sa presinto. Sira, kahit ipabartolina mo pa ako kung gusto mo. Nang naglalagay na sina Hera at Melay ng mga bagong lutong putahe sa malilinis na mga lalagyan sa mga estanteng di salamin, ay naamoy ang mga ito ng ilang mga nagdaraan sa karinderya. Napapikit ang mga ito at sarap na sinamyo ang mabangong amoy ng mga putahe. Ang ilan ay hindi na nakatiis at nagsimula ng magpasukan sa karinderya at nagsipag-order para kumain. Grabe, Ate Melay. Mukhang effective yung nilagay mong sikretong rekado Tingnan mo, may ilan ang nagsisipasok. May buena mano kagad tayo. Saka tignan niyo sila kumain, oh. Takam na takam sila. Senyales na talagang iba ang sarap ng mga luto mo ngayon, Ate Melay. Teka, pwede rin ba akong makatikim mamaya ng luto mo? Gusto ko malaman kung bakit gano'n na lang sila katakam. Ay, ako rin, Ate Melay. I-reserve mo nga kami ni Simon at pagsasaluhan namin maya-maya. Pangtanghalian na namin. Siyempre, ay natuwa si Melay sa nakikita niyang resulta. Nagniningning ang kanyang mga mata habang pinanonood sa pagkain ang ilang umorder. Pakiramdam niya ay tumataba ang kanyang puso. Sige. Magre-reserve ako ng para sa inyong dalawa. Saka sana nga, magsimula na naman tayong dumugin palagi ng mga tao. Pagsapit ng tanghali, dahil sa naipagsabi-sabi ng mga unang nagsikain kung gaano kasarap ang mga lutong putahe ni Melay, ay nagsimula na nga silang dumugin ng mga tao. Kamuntikang mapuno ang karinderya. Sina Hera at Simon ay nakisabay na rin sa mga customer sa pagkain. Maging sila ay takam na takam din sa paglantak sa ipinareserve nilang ulam kay Melay. Lahat nga halos ay nagmukhang nagutom ng ilang araw at noon lang
nakakain uli. Pagsapit naman ng bandang gabi, ay ganun ulit karami ang kumakain sa karinderya ni Melay. Maririnig sa bulungan ng mga tao ang sarap sa pagkain at satisfaksyon sa lasa ng mga putahing nakahain. Halos walang natirang mga ulam para kay Melay nang mag-alisan na ang mga tao. Wow! Ang dami nating naging customer ngayong araw, Ate Melay. Nakakatuwa talaga. Kamusta naman ang kinita natin, te? Malamang tiba-tiba tayo ngayon. Grabe, hindi rin ako makapaniwala, Hera. Parang kailan lang halos wala nang kumakain dito. Tapos ngayon, bigla na naman tayong dinumog ng ganito. Sana bukas ulit ganito. Araw-araw sana. Malamang, by the end of this month, masasahuran ko na kayo. Wow, ayos! Gusto ko yan, Ate Melay! Sa wakas, sasahod na rin kami! Yahoo! Lingid sa kaalaman ni Melay, Hera at Simon, sa di kalayuan ng karinderya, ay nakangising nagmamasid na naman si Aling Nori sa mga naganap sa karinderya. May kung ano itong ibinubulong sa sarili sa bandang pinagkukublihan nito. Sa wakas, ilang araw pa at magkakabisita na naman ako at mabibiktima. Ay, may irarasyon na naman ako sa aming isla. Kaunting hintay pa, Nori, at makakatikim ka na ulit ng sariwang dugo, laman at lamang loob ng tao. Salamat sa tulong mo, Melay. Salamat talaga. Nagpatuloy ang mga araw na ang karinderya ni Melay ay palaging dinudumog ng mga tao. Kada araw ay may mga bagong mukhang nagdadagsaan, liban pa sa mga naging suki na niya. Kabilang sa mga naging suki niya ay yung si Boyet na batang ampun lang ng kinagisnan nitong mga magulang na pinagmamalupitan pa. Kaya madalas ay mas pinipili na lang nitong sa karinderya ni Melay tumambay tuwing oras ng kainan. Hindi na ito nag-aaral. Nagtatrabaho na bilang helper kung kani-kaninong mayayamang bahay. Simula rin nooy, itinuring niya na itong anak-anakan at sa tuwing kakain sa karinderya'y palaging may discount. Madalas pa'y inililibre na lang niya ito. Nariyan din ang tindera ng bigas na si Sandra. Kalapit lang ito ng karinderya ni Melay. Naging suki na rin niya ito at suki rin naman siya nito sapagkat ito ang supplier niya ng bigas. Hindi lang niya ito naging suki, naging matalik na rin niya itong kaibigan. Paris din kasi niyang dayo lang sa lugar na yon. Hindi pa rin makapaniwala si Melay sa bigla-biglang pag-boom ng karinderya niya. Bigla tuloy niyang naalala si Aling Nori. Sumibol sa puso niya ang kagustuang pasalamatan sana ito ng personal. Hanggang sa isang araw ay may napabalitang nawawala sa barangay. Isang estudyante raw. Napag-alaman naman ni Melay na ang estudyanteng ito'y isa na rin sa mga naging suki niya sa karinderya. Yung mahilig sa sinigang na baboy. Lumipas pa ang 3 araw ay may isa na namang napaulat na nawawala. Samantalang ang naunang nawawala ay hindi pa rin natatagpuan. Nalaman ulit ni Melay na isa rin sa mga suki niya ang dalagang pangalawang nawawala. Yun naman ay mahilig sa lechon kawali. Hanggang sa nagsunod-sunod na ang pagkawala ng halos lahat ng mga naging suki ng karinderya ni Melay. Talagang nabahala siya dahil dito. Minsan, sa pagmamasid-masid ni Melay sa mga kumakain sa karinderya niya, ay meron siyang napansin. Karamihan kasi sa mga matagal na niyang suki, kung kumain ay parang mga nawawala sa sarili, tulad ng nakikita niya sa kakaibang lamlam na nasa kanilang mga mata. Hindi rin pangkaraniwan ang pagkatakaw nila habang nilalantakan ang mga putaing inihain sa kanila ni Hera at Simon. Samantala, ang mga baguhan ay hindi naman ganon. Pati kina Hera at Simon ay ganon din ang napansin ni Melay sa tuwing nakikita niyang kumakain ang mga ito. Naisipan niyang kausapin ang mga ito tungkol sa mga naoobserbahan niya. Hera?
Simon, may tanong lang ako sa inyo. Kapag kumakain kayo at mga luto ko ang inuulam ninyo, wala ba kayo napapansing kakaiba sa mga sarili ninyo habang kumakain kayo? Nagtatakang nagkatinginan naman sina Hera at Simon. Wala naman. Bakit man natanong, Ate Melay? Ano bang meron? Hindi ba kayo parang nawawala sa sarili ninyo? Napaisip pareho sina Hera at Simon. Kapwa silang parang may inaalala kung may ganun nga bang nangyayari kapag kumakain sila. Teka, Simon. Parang may ganun yata akong nararamdaman. Ikaw ba? Oo, Hera. May ganun din yata ako nararamdaman. Yung bang nagugulat na lang ako pagkatapos natin kumain na naubos na pala natin yung pagkain natin. Talaga? Hala, bakit nga pala ganun ang nararamdaman natin? Ngayon ko lang yata napansin. Ate Melay, ano bang meron at napansin mo yun? Natigilan naman saglit si Melay. Sandali niyang minataan ang mga kumakain sa kanyang karinderya. Kasi, ngayon ko lang talaga napansin. Tingnan niyo yung mga kumakain, lalo na yung mga matatagal nating mga suki. Pansinin niyo, para silang wala sa sarili, di ba? Tapos kung lanta ka ng mga pagkain, parang wala nang bukas. Parang hindi na normal. Kuryoso namang binalingan ng tingin ni Hera at Simon ang mga kumakain sa karinderya. Lumarawan sa kanilang mga muka ang pagkamangha ng mapagtantong totoo ngang ganoon ang nangyayari. Hala, oo nga. Bakit ngayon ko lang din napapansin? Teka, Ate Melay, ibig mo ba sabihin? Parang ganun din sa kanilang napapansin mo sa amin ni Hera sa tuwing kumakain kami? Uling tumangu-tango si Melay. Nooy nagsisimula ng may mabuong kutob sa isip niya. May kinalaman sa sikretong rekadong ibinigay sa kanya ni Aling Nori, na hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa ulit nagpapakita sa kanya. Inaalala niyang baka may kinalaman ang rekadong yon sa mga pagkawalang nagaganap sa baryo. Oo, ganun na ganun din, Simon. Walang pinagkaiba. Kaya ganito ang gawin natin. Huwag muna kayong kakain mula sa mga putahing niluto ko. Ipagluluto ko na lang kayo ng hiwalay, yung walang sikretong rekado. Biglang nanlaki ang mga mata ni Hera nang maalala niya ang sikretong rekado na minsan ay napag-usapan nila ni Melay. Hala, yung sikretong rekado nga pala, Ate Melay. May kutob akong may hindi maganda sa rekadong yun. Hindi kaya may kinalaman yun sa pagkawala ng mga tao rito sa Baryo Abagatan? Shh! Hinaan mo lang ang boses mo, Hera. Hindi pa tayo sigurado kaya aalamin pa lang natin. Kinukutuban na nga rin ako sa sikretong rekadong binigay sa akin ni Chang Nori eh. Chang Nori? Sinong Chang Nori? Kilala ba namin yun ni Simon? Hindi ko rin talaga siya totoong kilala. Basta minsan niya akong pinuntahan dito isang gabi na maaga pa. Noong minsang maaga ninyo akong iniwan para mag-date kayo. Ibinigay niya sa akin yung sikretong rekado na makakatulong daw para muling dumugi ng karinderya ko. Tinanggap ko naman dahil sabi niya, ang paraan ng paggawa ng rekadong yun ay buhat pa sa kanununuan niya. Saka mukhang mabait naman yung tao kaya hindi ko na pinagdudahan. Teka, Ate Melay, ano bang itsura ni Aling Nori na yun? Inilarawan naman ni Melay kina Hera at Simon ang kabuoang itsura ni Aling Nori. Hala, siya yung nakabunggo namin dati ni Simon. Nakakatakot nga ang itsura ng ngipin nun eh. Maitim kasi. Napagkamalan ko ang aswang yun. Itong si Simon pa nga may negatibong enerhiya raw na naramdaman sa aling yun. Tapos yun pa pala ang nagbigay sa'yo ng sikretong rekado. Hala, parang ibang pakiramdam ko rito, Ate Melay. Parang gusto kong kilabutan ah. Dapat hindi mo na tinanggap ang rekadong yun. Kung alam ko lang, di hindi na sana kami ni Simon kumakain ng luto mo. Malalim na napaisip si Melay. Medyo napapangiwi pa siya hanggang sa bigla niyang maalala ang minsan ay hula sa kanya ni Aling Tetay. Ay, maalala ko lang, Hera. Natatandaan mo yung hula sa akin dati ng manghuhulang si Aling Tetay? Alin dun?
Yung sinabi niya na baka may kapalit daw yung magiging success ng karinderya ko. Pwede raw positibo ang kapalit o kaya naman ay negatibo. Ito na kaya yung kapalit na yun? Kaso lang parang negatibo naman. Diyos ko, parang iba na rin ang naiisip ko sa mga nangyayari dito sa karinderya ko. Parang gusto ko na rin kabahan. Medyo kinilibutan din si Hera nang maalala ang sinabi dati ni Aling Tetay. Naku, oo nga Ate Melay. Mukhang ito na nga yung kapalit. Parang nakakatakot naman pala. Ano nang gagawin natin ngayon? Sandaling natigilan si Melay para makapag-isip siya ng malalim. Muli din niyang binalingan ng nanunuring tingin ang mga kumakain pa sa kanyang karinderya. Ganito, makinig kayong maigi, Hera at Simon. Ganito ang gagawin natin. Aalamin natin kung tama ang hinala ko tungkol sa sikretong rekado ni Chang Nori. Tulad ng sinabi ko, wag na wag muna kayong kakain mula sa mga putahing iluluto ko. Ang kainin lang ninyo ay yung ihahanda ko ng hiwalay, yung walang sikretong rekado. O obserbahan ko kayo at ikukumpara ko kayo sa mga suki natin, nakakain ng mga putahing may halong sikretong rekado. Kapag nakita kong nag-iba ang reaksyon ninyo sa pagkain, ibig sabihin ay yung rekado talaga ang may mali. Sige ate, gawin kagad natin yon. Tapos anong susunod nating gagawin kapag nasiguro nating yung sikretong rekado nga ang may mali? Kayo, ano bang may sasuggest ninyo? Maya-maya pa'y napapitik sa hangin si Simon nang may maalala siya. Alam ko na kung anong dapat nating gawin kapag natiyak na nating may kung anong sa sikretong rekado ni Aling Nori na yun. Pagkapanabay pang napatanong sina Melay at Hera kay Simon kung ano ang naisip nito. Si Mang Lulong ang makakatulong sa atin dito. Isa siyang magaling na albularyo at antingero na rin. Antingero? Hindi ba't sa mga aswang magaling ang mga antingero? Ibig bang sabihin, may aswang dito na involved? Nanlaki ang mga mata bigla ni Melay nang may mapagtanto. Diyos ko po, posible ngang may involved na aswang dito, Hera. Hindi kaya aswang ang may kagagawa ng pagkawala ng mga tao dito sa baryo? Si Hera din naman ay nanlaki ang mga mata nang maisip naman niya si Aling Nori. Naku po, kung involved ang aswang, malamang na si Aling Nori, aswang din. Mukhang tama ang hinala natin sa matandang yon, Simon. Ay, Diyos ko po. Malalaman din natin kung aswang nga ban talaga ang Aling Nori na yun. Nasa na ba ang sikretong rekado, Ate Melay? Kailangan kong ipasuri yung kay Manlolong kung sakali para makatiyak tayo. Sige, magsasalin ako ng konti para may maipakita na kaagad kay Mang Lulong na sinasabi mo, Simon. Basta sa ngayon, kailangan nating mag-ingat at maging alerto at baka makasalubong natin ang Chang Nori na yun. Mahirap na kung totoo ngang aswang siya. Ang sumunod na araw ay hindi sumipot sa karinderya si Simon. Naintindihan naman ni Melay at Hera kung bakit. Malamang ay kinatagpo na nito si Mang Lolong para ipasuri ang isinaling konting sikretong rekado ni Melay sa isang botelya. Bandang tanghali ay si Hera lang ang inobserbahan ni Melay mula sa orihinal na dapat sanay dalawa sila ni Simon. Ang ibinigay na pangtanghaliang pagkain ni Melay kay Hera ay yung walang halong sikretong rekado. Noon din natiyak ni Melay na may kakaiba nga sa sikretong rekado na ibinigay sa kanya ni Aling Nori. Bumalik sa normal niyang reaksyon si Hera habang kumakain. Hindi tulad ng may kung anong halong sikreto sa rekado ang kanyang pagkain. Positive, Hera. May kung ano nga sa sikretong rekado ni Chang Nori. Kapag nakabalik na si Simon, ay mas makukumpirma pa natin. Sa ngayon ay hintayin natin siya. Saka teka pala, habang kumakain ka ng walang sikretong rekado, wala ka bang ibang naramdaman sa sarili mo? Meron ata ate. Anong naramdaman mo? Yung ang lakas ng cravings ko sa pagkain may halong sikretong rekado. Ewan ko, parang hinahanap-hanap ko. Pwede na ba akong kumuha ng may rekado? Akma na sanang tatayo si Hera para kumuha ng ulam sa estante, pero maagap siyang pinigilan ni Melay. Hindi, Hera. Hindi ka na maaaring tumikim ulit ng may sikretong rekado.
Delikado. Pero biglang nagpumilit si Hera, kaya naman ay kinailangan na ni Melay ng puwersa para mapigil ito. Maya-maya, may naisip siya. Sige, bibigyan kita ng may sikretong Ricardo. Pero sumama ka muna sa akin at may ipapagawa lang ako sa'yo saglit sa kusina. Sumunod naman si Hera kay Melay. Siyempre, ay hawak pa rin ni Melay si Hera nang mahigpit sa braso nito. Nang nasa kusina na sila, isinara ni Melay ang pinto para walang makakita sa kanila sa kanyang gagawin kay Hera. Pinaupo niya saglit ito sa silyang naroroon. Pagkaraan, ay palihim siyang kumuha ng matibay na tali at gaping tape. Itinago niya ang mga ito sa likod niya para hindi maghinala si Hera sa balak niyang gawin. Nang malapitan na niya si Hera, ay mabilis niya itong itinali sa kanyang kinauupuan. Mabilis ang kanyang kilos, ano pat hindi man lang nakuwang makapalag ni Hera. Hindi rin ito kagad nakahiyaw dahil mabilis ding nilagyan ni Melay ng gaping tape ang bibig nito. Pasensya ka na, Hera, pero kailangan ko muna itong gawin sa'yo. Para sa'yo rin naman ito. Iba talaga ang kutob ko sa sikretong Ricardo ni Chang Nori. Pero huwag ka mag-alala, kapag nalagpasan natin ito ay kakalagan din kita. Sosolusyonan natin ito. Nanganganib ang buong baryong ito dahil sa pagkakamali ko na kagagawa ng Chang Nori na yun. Samantala, sa baryong pinuntahan naman ni Simon kung saan nakatira ang antingerong si Mang Lolong, ay kasalukuyang sinusuri ng huli ang laman ng botelyang ibinigay rito ni Simon na may lamang kaunting sikretong Ricardo. Lumarawan sa mukha nito ang pagkabigla at pag-alala. Napansin ngayon ni Simon. Ano hong meron sa Ricardong yan, Manlolong? Ligtas po ba yung gamitin o ano? Nanlalaki ang mga matang binalingan ni Mang Lolong si Simon. Hindi. Hindi ito isang Ricardo sa pagluluto. Ito ay isang hindi pangkaraniwang likido na may halong laway ng aswang at dinasalan ng itim na mahika. Isang aswang na maalam din sa mahikang itim ang may gawa nito. Ho? Laway ng aswang at itim na mahika? Ano pong magiging epekto niyan kapag naihalo po sa pagkain? Sapat na panahon ang kailangan bago magiging lubusan ang epekto nito sa sino mang madalas kumain ng pagkaing may halo ng likidong ito. Teka ho, Mang Lolong. Mawawala po ba sa sarili ang taong sabihin na po nating madalas makakain po na may halong likido pong yan? Ama ka, iho. Mawawala ka sa sarili. At dahil may halo pang mahikang itim, malamang na may iba pang bagay na hindi pangkaraniwan ang mangyayari. Liban pa sa pagkawala sa sarili. Hindi ko pa alam sa kayon kung ano, pero sigurado kung delikado ang mangyayari dahil aswang ang may kagagawan. Mga tuso ang mga aswang, baka akala mo. Lumarawan naman sa mukha ni Simon ang labis na pagkabahala at pagkatakot. Paano'y siya mismo ay madalas makakain ng putahing may halong sikretong Ricardo kuno. Siyempre ay hindi yun nakaligtas sa mapanuring tingin ni Mang Lolong. Teka, iho, bakit ganyan na lamang ang iyong reaksyon? Madalas ka rin bang makakain ng pagkaing nahaluan ng likidong ito na pinapasuri mo? Mariing tumango-tango si Simon. Oo, tama ho kayo, Mang Lolong. Pati nga po yung girlfriend ko madalas din po makakain yan doon po sa karinderya ni Aling Melay, kung saan naman po kami nagtatrabaho. Ganun ba? Nako, delikado kayo ng girlfriend mo. Teka sandali, may kailangan akong ibigay sa'yo. May kinuwang kung anong botelya si Mang Lolong mula sa taguan nitong malaking baul na gawa sa kahoy ng itim na kamagong. Mabisang pangontra ito laban sa epekto ng likido ng aswang. Uminom ka lang ng kahit na kaunti nito ay tatalab kagad. Pero wag ka na ulit kakain ng pagkaing may likido ng aswang. Dahil kung makakakain ka ulit, ay lalong tatapang ang epekto na mahika ng aswang na yun sa'yo. At ang bisa ng pangontra ko ay hihina naman. Puntahan mo na kagad ang girlfriend mo at painumin siya yan sa lalong madaling panahon. Bago pa man maggabi, hindi natin alam
At baka siya na ang susunod na tatawagin ng aswang kapag nawala siya sa sarili niya. Kapag nagkataon, ay tiyak na magiging hapunan ng aswang ang girlfriend mo. Itong likido namang ito ng aswang ay hindi ko pa tapos suriin. Balikan mo na lang siguro ako rito para sa iba pang mga pangontrang may ihahanda ko. Tuloy, obserbahan mo na rin pala ng matagal ang mga suki sa karinderya nyo at sabihin mo sa akin ang lahat ng detalyeng maoobserbahan mo. Kailangan matalo natin ang aswang na may kagagawan ng likidong may samahikang itim. Ganun na nga ang ginawa ni Simon. Nagmamadali na kagad niyang iniwan ang matandang albularyo at ang tingero. Sige o Manlolong, aalis na po ako. Babalik na lang po ako. Bandang maghahapon dumating si Simon sa karinderya. Si Hera kagad ang hinanap nito kay Melay nang mapansin nitong wala roon ang kasintahan. Si Hera, Ate Melay, nasan siya? Bakit wala siya rito sa karinderya? Pero hindi mo na siya sinagot ni Melay. Teka muna, Simon. Kumusta muna yung ipinasuri mong sikretong rekado kay Mang Lulong na sinasabi mong albularyo at antingero? Anong nalaman ni Mang Lulong? Hindi pa natatapos sa ginagawa niyang pagsusuri si Mang Lolong, ate. Pero binalaan niya akong delikado raw ang sikretong rekadong yun. Sinabihan niya akong pumarito muna saglit para mag-obserba raw sa mga matagal nang kumakain dito. Bakit daw yung matatagal nang kumakain dito? Sabi ni Man Lolong, yung matatagal na raw na nakakakain na may sikretong rekado ay may tendensiya raw na mawala sa sarili tuwing gabi. Dahil sa mga ikinuwento ko nangyayari mismo sa akin kapag nakakakain ako ng putay may sikretong rekado. Yun pa lang ay alam na ni Mang Lolong na may sa itim na mahika raw ang nakahalo sa sikretong rekado. Ayon pa sa kanya, may halo rin daw na laway ng aswang yung rekadong inihalo mo, Ate Melay. Talagang kinilibutan si Melay sa kanyang mga narinig at napag-alaman. Dahil sa takot na baka may makarinig sa pinag-uusapan nila, ay inaya saglit ni Melay si Simon sa kusina para doon mag-usap. Doon ay nakita ni Simon ang kalagayan ng kanyang girlfriend na si Hera. Hera? Ate Melay! Bakit nakagapos at nakatape ang bibig ni Hera? Ano nangyayari sa kanya? Tatangkain sanang lapitan ni Simon si Hera para kalagan, pero pinigilan siya ni Melay. Huwag mo muna siyang kalagan, Simon. Delikado kapag nakalagan siya. Malakas ang cravings niya na kumain ulit ng ulam na may sikretong rekado. Kaya nagawa ko yan sa kanya. Para din naman niya sa ikabubuti niya eh. Para hindi na bumalik ang epekto sa kanya ng sikretong rekado. Saka ikaw pa pala, Simon. Mukhang kailangan din kitang talian tulad niya. Nang maalala ni Simon ang ibinilin sa kanya ni Mang Lolong tungkol sa tendensiyang dulot ng sikretong rekado sa matatagal nang nakakakain o nakakatikim nito, ay napatangu-tangu na lang siya. Kung sa bagay, Ate Melay. Pero hindi mo na ako kailangan talian katulad ni Hera. At bakit naman? Hindi ka ba nakakaramdam ng malakas na cravings na kumain ulit ng may sikretong rekado? Umiling-iling si Simon. Kapag Juan ay kinapakapa niya ang mga bulsa ng suot niyang pantalong maong. Lumarawan bigla sa mukha niya ang panghihinayang at pagkadismaya. Bakit? Anong kinakapa mo dyan at ganyan bigla ang itsura mo? Yung pangontra kasi na ibinigay sa akin ni Man Lolong, ate. Mukhang naiwan ko rin sa kubo niya. Pangontra? Pangontra saan? Pangontra, ate, sa epekto ng sikretong rekado. Kaya nawala na sa akin ang sinasabi mong craving sa ulam na may sikretong rekado ay dahil sa pangontrang yon na pinainom sa akin ng Mang Lolong. Isa yung herbal na kongkusyon o halo ng pinakuluang iba't ibang dahon at ugat ng halaman. Kailangan ko mapainom ng pangontrang yun sa Hera, kaya agad akong bumalik dito. Ganun ba? Paano yan? Di kailangan mong balikan yung pangontra. Magdala ka na rin kaya ng marami para naman maihalo ko rin sa mga putahing iluluto ko. Para naman yung mga makakakain maibalik sa normal, lalo na yung mga matatagal ko ng suki. Di ba nga sabi mo, kapag gabi bigla silang nawawala sa sarili. Ano na lang ang mangyayari sa kanila kapag nawala sila sa sarili? Hindi rin ba sinabi sa'yo ni Mang Lulong kung ano ang posibleng mangyari sa kanila? Inalala naman ni Simon ang mga sinabi sa kanya ni Mang Lolong. Hindi pa raw siya sigurado, ate, kung ano pa raw ang mangyayari sa kanila. Posible raw na
Mag-sleepwalking sila o kaya naman baka raw may mga bulong silang maririnig. Pero oras na masiguro raw niya kung anong espesipikong mangyayari sa kanila ay ipapaalam daw niya kagad sa atin at gagawa raw kagad siya ng mga pangontra. Ganun ba? O siya, sige na. Bumalik ka na kay Mang Lulong at magdala ka kaagad dito ng maraming pangontra. Sige ate, basta ibantayan mo maigi si Hera. Huwag mo siyang hahayaan makawala muna hanggat hindi pa ako nakakabalik. At nagmamadali na ngang umalis si Simon. Nang makalabas na siya, eksakto namang nakasalubong niya ang nakayukong si Aling Nori. Hindi niya ito napansin. May dala itong bayong at medyo hirap bitbitin. Natigilan naman saglit sa paglalakad si Aling Nori nang may kung ano siyang naramdaman mula kay Simon. Ang lalaking yon. Mukhang nakontra na niya ang mahikang itim na inilagay ko sa gawa kong rekado. Mukhang may albularyo o antingero na silang kinonsulta. Hindi ito maaari. Kailangang maunahan ko sila. Nagmamadaling muling lumakad ang matanda. Ang karinderya ni Melay ang pakay nito. Nooy nagsisimula ng magtakip silim at kaunti na lang ang mga taong kumakain sa karinderya. Nagulat pa si Melay nang agad siyang lapitan ni Aring Nori. Kinabahan siya pero sinikap niya itong itago at pilit itong nginitian. Uy, Chang Nori! Kumusta po? Bakit ngayon lang ulit kayo napadalaw dito sa karinderya ko? Pumunta lang ako rito, Iha, dahil may ibibigay ako sa'yo. Heto nga, may daladala akong isang bayong. Heto, tanggapin mo. Nagkatay kasi kami ng kalabaw at baka sa bukid. Masyadong marami ang karne para sa pamilya ko, kaya naisipan kong ibigay na lang sa'yo ang iba. Tamang-tama naman at may karinderya ka. Noon nga lang napansin ni Melay ang bitbit na bayong ng matanda. Napansin niyang may kaunti pang tumutulong medyo sariwang dugo-dugo mula sa isang sulok ng bayong. Kahit medyo kinukutuban si Melay sa maaaring laman ng bayong, ay tinanggap pa rin naman niya ito ng may peking ngiti. Matapos siyo'y agad namang nagpaalam si Aling Nori na parang nagmamadali. Bagay naman na napansin ni Melay. Siya, paano, Iha? Aalis na ako. Marami pa kasi akong aatupagin sa bahay ngayong gabi. Balikan ko na lang sa mga susunod na araw yang bayong. Siya nga pala. Hindi pa ba nauubos ang laman ng sikretong rekadong binigay ko sa'yo dati? Meron pa naman po, Chang. Pero kung gusto niyo ulit ako bigyan, magdala na rin ho kayo sa susunod. Ang galing ho kasi talaga ng rekado ninyo. At siya nga ho pala, maraming salamat po pala sa sikretong rekado. Dahil po doon heto po, dinudumog po palagi itong karinderya ko. Maraming salamat po talaga. Yun ba? Naku, wala yun, Iha. Ako rin nagpapasalamat sa'yo. Saka, Biglang natigilan si Aling Nori na parang may kung anong nasagap. Napatingin nga ito kapag kwan sa banda ng kusina ng karinderya ni Melay. Napansin ito syempre ni Melay at naisip niya si Hera na naroon nga sa kusina. siya, kailangan ko na talaga magmadaling umalis, Iha. Maiwan na kita. Pagkaalis ni Aling Nori ay agad na dinala ni Melay ang bayong na naglalaman daw kuno ng karne ng kalabaw at baka. Bago ito ipasok sa rep ay kinailangan niya muna itong hugasan para maalis ang mga dugo-dugo pa. Halos mapaatras si Melay nang isang bulat niya sa palanggana ang laman ng bayong. Hindi niya nagustuhan ang kakaibang amoy ng sariwang mga karning yon. Tansya niya ay parang hindi ganon ang amoy ng karne ng kalabaw o baka. Basta iba ang amoy at hindi niya mawari kung ano. Walang ano-ano, habang nililinisan niya ang mga karne, ay napatanaw siya sa munting salaming bintana ng lababo kung saan siya naguhugas ng mga karne. May napansin siyang isang taong parang wala sa sarili na naglalakad at patago-tago kung saan-saan. Sinipat niya itong maigi at namukaan niya kung sino ito. Isa ito sa mga suki niya sa karinderya. Nang bigla ay maisip niya ang sinabi dati ni Simon na tendensiya raw
ng mga matagal nang nakakakain na mga putahing luto niya na may sikretong rekado, ay kinutuban siya. Bigla ay naisip niyang ano kaya kung sundan niya kung saan ito pupunta. Nang gabing yoy, kuryosidad ang namayani kay Melay na halos iniwanan na niya ang ginagawa at bahala na kung walang tumao sa karinderya. Ang importante ay malaman niya kung ano ang nangyayari sa taong yun na wala sa sarili at kung saan ito inaakay ng kung anumang kumokontrol o umaakay rito. Sa kakasunod ni Melay sa lalaking yon na wala sa sarili, ay nakarating sila sa sementeryo at hanggang sa likod nito kung saan ay may isa palang bahay roon na ikinukubli ng maraming mga puno at mga halamang palumpong. Alertong nagtago si Melay sa isang malapad na puno nang mapansin niyang may isang matandang babaeng palabas sa bandang kusina ng bahay. Dahil madilim-dilim, ay hindi gaanong namukaan ni Melay ang itsura ng matandang babaeng yun. Pero nang magsalita ito bigla at marinig niya ang boses ng matanda, ay nanlaki ang kanyang mga mata at natuptop niya ang kanyang napangangambibig. Hindi siya maaaring magkamali. Si Aling Nori, ang matandang babaeng yon. Maligayang pagdating, iho. Halika sa kusina at ihahanda ko na ang katawan mo. Parang robot namang sumunod ang lalaki kay Aling Nori, papasok sa pinto ng kusina ng munti niyang bahay. Kinakabahan man, ay sinikap lumapit nang walang ingay si Melay sa may kusina. Kailangan niyang masilip kung ano ang susunod na mangyayari at kung ano ang gagawin ni Aling Nori sa lalaki. Ngunit pagkasilip ni Melay sa nakabukas ring pinto ng kusina, ay 1,000 kilabot ang agad na gumapang sa katawan niya nang makita niya sa ibabaw ng mahabang lamesa ang ilang wakwak na katawan ng tao, ilang putol na ulo at nagkalat na mga lamang loob. At lalo pa siyang kinilibutan nang makita niyang unti-unting nagpapalit ng anyo si Aling Nori habang may kung anong orasyong sinasambit sa wikang Latin sa harap ng lalaking wala sa sarili. Sa sobrang takot niya ng sandaling yon, ay natataranta ngunit dahan-dahang napaatras si Melay. Hindi niya akalaing ganoon nang matutuklasan niya. Totoo ngang isang aswang si Aling Nori. At ginagamit lang pala nito ang karinderya niya para patagong makapambiktima. Planado pala ang pagbibigay nito ng sikretong kunong rekado na may halo pa palang sa mahikang itim. Pero may isang tanong lang si Melay na gumugulo sa kanyang isipan. Siya rin naman ay palaging kumakain ng mga luto niyang may sikretong rekado. Bakit siya ay parang hindi naaapektuhan? Yun ang gumugulo sa isip ni Melay habang walang ingay siyang tumatakas palabas ng sementeryo. Nang eksakto namang makalabas na siya ng sementeryo, ay may namataan siya sa may hindi kalayuan na parang mga bulto ng mga taong parang mga robot na unti-unting lumalapit papunta sa direksyon niya. Kutob niya ay mukhang nagpupuntahan na yata lahat ng mga suki niya sa karinderya, sa kubo ng matandang si Aling Nori. Hindi maaaring mangyari sa kanila ang tulad ng nakita ko sa kubo. Kailangan may gawin ako para mapigilan sila. Kailangan ko silang iligtas. Naisip niya bigla si Simon at ang pangontrang binalikan nito sa bahay ni Mang Lolong. Ganun na lang ang dalangin niyang sanay mapadpad sa kinaroroonan niya ngayon si Simon o kahit pati na si Mang Lolong. Hinihiling niya rin na sanay may milagro pang mangyari. Sinubukan niyang gisingin sa katinuan ang kanyang mga suki pero bigo siya. Talagang parang nahipnotismo na ang mga ito. Wala na talaga sa mga sarili. Huwag kayong tumuloy. Pakiusap, gumising kayo. Sa akin kayo sumunod. Pakiusap. Ay. Maya-maya'y biglang may bulong na narinig si Melay kung kaya nalilitong nagpalinga-linga siya sa paligid. Hinahanap niya ang pinagmumulan ng mahinang bulong. Kinikilala rin niya ang timbre ng boses ito at nang medyo lumakas ang bulong ay nagitla siya. Tinig ni Aling Nori ang kanyang naririnig. Sige, tumakas ka, Melay.
Tingnan natin kung matatakasan mo pa ako ngayon. Hindi mo ako matatakasan! Sobrang nanginig ang buong katawan ni Melay ng sandaling yon. Paano'y naririnig niya ang tinig ng matanda pero hindi naman niya ito kaharap o wala sa paligid niya. Mabilis na kumaripas ng takbo si Melay. Wala siyang pakialam kung tumilapon man ang suot niyang sandalyas. Ilang beses siyang nadarapa pero agad din siyang bumabangon at walang lingon-lingong ipinagpatuloy ang pagtakbo. Tila nakalutang na ang kanyang mga paa sa bilis ng kanyang pagtakbo. Hanggang sa wakas ay muli siyang nakabalik sa kanyang karinderya. Sakto namang ng oras na yon ay nadatnan niyang wala ng tao roon. Kaya naman ay nagmamadali siyang pumasok dito at kahit pagod na pagod at hinihingal ay dali-dali niyang isinara ang mga dapat isara sa takot na baka sundan siya ni Aling Nori na kumpirmado na niyang isang aswang. Ano na kayang gagawin ko? Nakabalik na kaya si Simon? Diyos ko, sana nga nandito na siya. Wala pa naman akong kasama. Nang pupunta na siya sa may kusina, sa bungad pa lang nito sa may pinto, ay napansin na niyang parang nagkagulo roon. Napansin din niya ang ilang basag na mga plato at baso sa sahig. Kunot noong dahan-dahan siyang pumasok sa kusina habang alertong minamataan ang paligid. Nakita niya ang ref na nakabukas. Napanganga siya sa pagkagulat nang makita niyang ang mga inilagay niyang karne rito na galing kay Aling Nori ay nakasambulat. Nagkalat din sa sahig ang iba. Kinakabahang sinundan niya ang ilang piraso na papunta sa likod ng malaking kabinet na nagsisilbing dibisyon ng kusina. Ganun na lamang ang pagkasindak ni Melay nang matuklasan niyang nakahandusay sa sahig sa likod ng kabinet ang wakwak na katawan ni Simon. Katabi nito ang isang matandang lalaki na sa tansya niya'y si Mang Lolong mismo. Wakwak din ang dugo ang katawan nito at wala nang lamang loob. Sumambulit din sa sahig ang hawak nitong kung anong botelya na naglalaman ng langis. Ang lalo pang ikinagimbal ni Melay ay nang may marinig siyang tunog ng matakaw na pagnasab ng kung ano sa isang tabi. Pagbaling niya'y napaatras siya at halos mapasalampak sa sahig nang mamataan niya ang wala ng buhay na wakwak ding katawan ni Hera habang kasalukuyang nilalantakan ng isang katakot-takot at pagkapangit-pangit na nilalang. Walang iba kundi ang aswang na si Aling Nori. Kamusta, Melay? Halika, saluhan mo ako. Aswang! Umalingaw-ngaw ang sigaw na yon ni Melay sa buong baryo Abagatan. Kaya lang ay katakatakang walang sino mang nakakarinig sa kanya. Kinabukasan ay nagising si Melay na nakahandusay sa kusina rin yon sa loob ng kanyang karinderya. Nagtataka siyang bumangon at kuryosong nilingalinga ang paligid. Anong nangyari? Hindi lubos maisip ni Melay kung bakit biglang lumihis at pumalik sa dating ayos ang paligid ng kusina. Biglang wala na rin ang mga wakwak at dugo ang katawan ni na Simon, Mang Lolong at Hera. Ang rep ay malinis na rin at wala na ang mga nagkalat na mga piraso ng karning bigay sa kanya ni Aling Nori na sigurado siyang hindi karne ng baka o kalabaw, kundi karne mismo ng tao. At naalala ni Melay si Aling Nori. Ang aswang na yun. Nasaan na? Kinakabahang nagbangon si Melay at sinimulang galugarin ang buo niyang karinderya. Sinimulan niya sa loob, pero bago ang lahat, nang mamataan niya ang lagayan ng iba't ibang uri ng kutsilyo, ay kumuha siya ng isa para magsilbi niyang sandata kung sakali mang mamataan niya sa loob si Aling Nori. Sinimulan nga niya sa kusina, pero kahit sang sulok nito'y walang anino ni Aling Nori siyang nakita. Ngayon ay lumabas naman siya ng kusina. Ganun na lang ang pagkagulat ni Melay nang ang bumungad sa kanya sa parteng kainan ng karinderya
ay sangkatutak na mga customers na hindi niya mawari kung mga tao ba o mga ano. Mapupula kasi ang kanilang mga mata at mabalahibo ang kanilang mga katawan. Nang nginitian naman siya ng iba ay kinilabutan siya. Paano'y lumitaw ang parang pangil nilang mga ngipin at manilaw-nilaw pa ang kulay. Ha? Anong nangyayari? Nasaan ba talaga ako? Inalog-alog ni Melay ang kanyang ulo sa pagbabaka sakaling namamalikmatalan siya. Ngunit nakailang alog na siya'y ganun at ganun pa rin ang kanyang nakikita. Maya-maya pa'y tumikhim mula sa lamesang malapit sa kanya ang isang matandang babae na patalikod na nakaupo. Dahan-dahan itong tumayo at humarap kay Melay. Halos manigas si Melay sa kanyang kinatatayuan nang makilala niya kung sino ito. Walang iba kundi si Aling Nori. Sabi ko naman sa'yo, Melay, hindi mo ako matatakasan. Kaya ngayon, welcome sa Isla Itim! Isla Itim? Hindi makapaniwala si Melay. Napasilip pa siya sa labas ng kanyang karinderya. Sa hindi kalayuan na kanyang natatanaw, ay may nakikita siyang malawak na asul at maalong dagat. Hindi niya lubos maisip kung paanong nangyaring wala na pala siya sa baryo Abagatan. Pero paanong napadpad ako rito? Walang imposible sa tulad kong aswang na may taglay pa na mahikang itim, Melay. At para rin pala sa kaalaman mo, kahit kailan ay wala pang nakakatalo sa akin na antingero o albularyo. Malas na lang ng lulong na yon na kinonsulta ninyo. Hindi tumalab sa akin ang kanyang mga pangontra. At ikaw namang babae ka. Halika, sumunod ka sa akin. Pasabunot sa kanyang buhok na hinila ni Aling Nori si Melay. Dinala siya nitong muli sa loob ng kusina at sa tapat mismo ng ref. Buksan mo ang ref na yan at ipagluto mo ang mga bisita kong mga aswang ng iba't ibang putahing iniluluto mo gamit ang mga karneng makikita mo riyan. Mula ngayon ay dito ka na magsisilbi sa karinderya ko. Buong buhay mo'y ipagluluto mo kami. Siguraduhin mo lang na palaging masarap ang pagkakaluto mo. Dahil kung hindi ay matutulad ka sa mga nasa loob ng ref na yan. Hala, sige na. Buksan mo na ang ref. Nanginginig ang mga kamay na dahan-dahan namang binuksan ni Melay ang ref. Napasigaw siya ng malakas nang ang unang namataan niyang nakalaman sa ref ay ang 3 ulo ni Hera, Simon at Mang Lolo. Lahat pa ay dilat na dilat ang mga mata at nakatitig sa kanya.